Ikaw ba ay uhaw sa pag-ibig at labis na naghihinagpis sa napagdadaan ng mapait na karanasan? Naghahanap ka ba ng mga kwentong makakapagbulabog sa iyong isip at diwa? Pues, narito si Miss Romantica upang ikay handugan ng mga istoryang hango sa realidad ng buhay. Tuklasin ang mga nagbabagang kwentong tumatalakay sa gulong ng ating palad, ang iyong kaagapay sa sakit at lumbay, Miss Romantica. At kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Pakihit na rin ang bell notification para updated sa mga susunod na video. Usapang Ninong Mga Lalabs. Ating pakinggan ng mabuti. Ako si Sandra, ulilang lubos, laking kalye, sanay sa magulong agos ng buhay. Kailangan kong gumawa ng iba't ibang diskarte sa pagkayod para makasurvive. Ayaw kong umasa sa bigay ng mga naaawa kong kapitbahay, lalo na sa mga malalapit kong kaibigan. Matayog ang aking pangarap na gusto kong maabot. Dahil sa sariling kayod ako, maaga akong nasabak at namulat sa galawang praktikal. Sa madaling salita, kapit sa patalim. Nagsimula sa kalye, nagsimula sa pamasa-masa lang muna ng aking tinapay. Nakadepende din ang presyo ko sa edad ng tagamasa. Iba't ibang adunis ang nakamasa sa tinapay ko sa aming lugar. Dahil nag-aaral ako, kailangang doble sipag sa pagkayod ang ginagawa ko. Sa araw ako, naghahanap buhay at sa gabi ako, pumapasok sa school. Di din ako marunong tumingin ng gwapo dahil mas malaga sa akin ang laman ng wallet at bulsa. So simpleng hima sa akin, pumapatak ito katulad ng metro. Sa umpisa, medyo nahihiya pa ako. Pero nung nakasanayan ko, basta malaki ang datong, pumapayag akong masahin nila ang lahat. Basta ba walang sundutan na mangyayari. Hanggang sa yung himas ay nagkaroon na ng kasamang halik. Siyempre, ibang usapan din yon. Di rin sila makatanggi, lalo na pag uhaw sa saluyot si Adonis. Sa malapor sila na kong kutis, pag ang Adonis ay may edad, halos nanginginig pa ang tuhod at kamay. Pag nagmamasa ng aking pandesal, idagdag mo pa ang maamo kong mukha. Madalas na pagkakamalang mayaman, hindi ko makakalimutan ang unang tikim ko ng saluyot. Ang unang tikim ko ng saluyot sa piling ng aking ninong. Na noon ko lang din nakilala na meron pala akong ninong at galing siya sa ibang bansa. Isang OFW si Ninong, binata at napakagwapo. Di ko akalain na sa tagal ng panahon, naisip niyang nalawan ng aking ama. Pero huli na ang lahat. Parehas na maayos, maagang na mahinga ang aking magulang sa sakit. Awang-awa si Ninong nung nalaman niya yon. Masaya ako nung napagkaalaman ko na meron pala akong pangalawang ama. Pinilit ako ni Ninong na isama sa tinutuluyan niyang kondo sa Makati. Lumipat ako ng tirahan kasama si Ninong dahil sa nagtataka ito kung paano ako nabuhay at nakakapag-aral sa sitwasyon kong mag-isa sa buhay. Nagpakatutuwa ako at sinabi ko ang lahat na walang labis at walang kulang. Medyo nasyak pa siya nung umpisa. Medyo nagsisip pa naman ako nung sinabi ko kung bakit ko ba sinabi yon. Ewan ko ba, basta ganun yun. Pero dahil sanay naman ako na makakita ng ganong reaction, kibit balikat na lang ako. Tumigil ako sa ganong hanap buhay sa tulong ni Ninong. Tuloy ang aking pag-aaral, pero dahil minsan nahihiya akong humingi sa kanya, lalo na yung pang-personal na buhay ko, yung pang-personal na gamit, ay paminsan-minsan na hindi talaga maiwasan bumalik sa dating gawain. Pero ang minsan ay nahuli ako ni Ninong. Umabot sa pananakit sa akin ang galit niya. Humingi ako ng tawad at inexplain ko para naman maintindihan niya. Hindi ko mag-gets ang reaction niya at galit niya.
kaya isang linggo kaming walang kibuan. Masaya din ako kasi may care siya sa akin. Di ko din binibigyan ng kahulugan ang lahat ng mga yon dahil tinatanaw kong utang na loob ang lahat ng mga pinagagawa niya ay halos lahat ng oras nakabantay na siya sa akin. Ewan ko ba kung anong nangyayari sa kanya. Umabot sa pakiramdam ko, parang nakakasakal na. Daig pa niya ang asawa kong magalit o boyfriend. Minsan, pag ginagabi ako ng uwi, ay talak siya ng talak. Minsan pa nga, isang beses, ginabi ako ng uwi sa bahay. Akala ko wala siya. Kaya nung nagmamadali akong pumasok sa room ko, nagulat pa ako nung nandun pala siya nag-aantay sa gilid ng kama. Matalim ang tingin sa akin at alam kong isang katutak na putak na naman ang madidinig ko galing sa kanya. Naupo ako sa tabi niya at nag-aantay na lang ng sasabihin niya. Pero nagulat ako nung bigla itong tumayo at umalis na walang pasabi. Medyo nag-iisip ako dahil iba na ang kinikilos niya. Lumipas ang mga araw na di na siya kumikibo kahit na kinakausap ko siya. Lagi din siyang naglalasing. Totoo nga ang sabi nila pag ang tao ay lasing, madaldal at pag may sama ng loob, di nila ito kayang itago, lalo na yung mga sekreto. Nagtapat si Ninong sa akin na mahal niya ako, na gusto niya ako. Buhat nun, unang kita niya raw sa akin ay tinamaan siya. Halos di ako makapaniwala sa mga natinig ko. Sino ba naman ang maniniwala na sa laki ng gap ng aming edad ay magkakaganyan siya. At hindi ko rin lubos akalain na yung mga tulong niya ay parang may kapalit pala. Pero ewan ko rin ba, basta napayakap na lang din ako sa kay Ninong sa di ko ma-explain na nararamdaman. Mahigpit kong niyakap si Ninong na gumanti naman siya ng pagkakayapos sa akin ng mahigpit. Matagal ang yakap na yon. Bago kami nagbitiw, nagkatitigan kaming dalawa. Ewan ko ba? Dahil si Ninong ang unang Adonis na nakitaan ko ng kapugihan at kabaitan, bigla ko siyang hinalikan sa labi. Nabigla siya sa ginawa ko kaya't agad ko ding binawi. Nakangiti na ng good night sa kanya. Sabay na kuribas ko sa kwarto ko. Iniwan ko si Ninong na nakatulalang nakatingin sa akin. Nung nakahiga na ako sa kama ko, nakatulala ako sa kesame na nakangiting hawak-hawak ang mga labi ko. Kakaiba ang kuryenteng nararamdaman ko. Maya-maya, biglang may narinig akong mga yabag na papalapit sa pinto. Kasunod ang mga katok. Napabalikwas ako ng bangon at mabilis na binuksan ang pinto. Nakatingin ako kay Ninong na nag-aantay na sasabihin niya. Medyo namamaos pa niyang sabi na pwede bang pumasok at mag-usap tayo. Ay, kinakabahan ako noon. Pero binuksan ko ang pinto at hinayaan ko siyang pumasok. Naupo siya sa gilid ng kama at nakatitig sa akin. Nabigla ako nung hinatak niya ako sa tabi niya. Napaupo ako sa kandungan niya nabigla ako at pinalupot niya ang braso niya ng mahigpit sa katawan ko para hindi ako makagalaw. Tahimik kaming dalawa sa ganong posisyon. Maya-maya, naramdaman kong bumukol at tumitigas ang kamuting kahoy niya na nakatutok sa nyog ko. Uminit ang pakiramdam ko na parang may kuryente na bumabalot sa aming dalawa. Napapikit ako at napakagat labi. Nung naramdaman ko ang mga malambot ng labi sa bato ko, halos manayo ang balahibo ko. Marami naman ang gumagawa sa akin ng ganon, pero never kong naramdaman ang ganong pakiramdam. Yung halik ni Ninong sa bato ko ay napunta sa liig na binigyan ko naman ng laya. Napatingala ako sa kesame na napapapikit at kagatlabi na ninamnam ang kiliting hatid nito. Biglang lumuwang ang yakap ni Ninong sa katawan ko. Biglang hininto niya ang ginagawa niyang paghalik sa akin. Bigla niya akong pinatayo at nagsalita siya na matulog ka na, tabi tayo. Nainis man ako pero nakatingin sa mukha niya na ewan ko ba, pero
Nakasimangot ako't nagdadabog na nahiga sa tabi niya. Maya-maya, nadinig ko na siya na naghihilik. Napabuntong hininga ako na napatitig sa napakagwapo niyang mukha. Di ako makapaniwala sa mga nangyayari sa akin, lalo na yung mga nararamdaman ko sa katawan ko. Sumiksik ako sa tabi niya at napayakap ng mahigpit. Maya-maya, napangiti ako na pinapagapang ang aking kamay. Hinimas ko ang matipuno niyang dibdib. Maya-maya pa ay di na ako na kontento. Pinagapang ko pababa dahil nakapantalo nito. Dahan-dahan kong binuksan at binaba ang zipper. Unti-unti kong pinasok ang aking palad para mahawakan ang kamuting kahoy na matigas. Napapangiti ako nung nasasalat ko na ang ugat ng kamuting kahoy niya. Nung malapit na ako magtagumpay sa balak kong pagsalat sana sa kamuting kahoy niya, ay biglang nagsalita si Ninong na, "Pasaway, tigil mo yung ginagawa mo. Sabi ko sa'yo, matulog ka na." Nabigla ako sa nadinig ko kaya't agad akong nagtalukbog ng kumot. Maya-maya, naghihilik na naman siya. Inulit ko na naman ang ginagawa ko at nagising na naman siya sa ginagawa ko. Gustong maabot ang kamuting kahoy. Nadinig ko ang sabi niya na, "Isang saway ko pa sa'yo, makakatikim ka sa akin." Halos namamaos pa niyang sabi. Maya-maya, nakapatong na ang kamay niya sa noo niya. Alam kong di siya tulog, kaya't kinalabit ko siya na ikinisis ko pa ang pandesal ko sa braso niya. Napapangiti siya na humarap sa akin. Niyakap ako ng mahigpit at binulungan na, "Matulog ka na." Napasiksik ako sa matipuno niyang dibdib. Dahil wala siyang paitaas na kasuutan, saktong natapat sa bibig ko ang matigas niyang okra. Tinilaan ko ito at biglang sinipsip. Nadinig kong napapaingay siya sa ligaya. Napahawak siya sa ulo ko at bigla niyang isinubsob pa lalo ito. Nagsimulang gumalaw ang katawan niya at ang mga kamay niya. Parehas kaming nakalimot. Parehas kaming nadala sa kaligayahan. Dahil sa pagkain na masarap, takaw na takaw kaming tikman ang mga ito habang kinakain niya ang pandesal ko para akong mababaliw sa mga oras na yon. Atat na atat akong matikman ang kamuting kahoy na nakatutok sa luyot kong nag-iinit. Kumpleto ricados ang bawat hima sa pandesal at sa tuwing kagat at sipsip ay napapapikit ako na ninanamnam ang lasa ng bagong resipe na nakahain sa mga oras na yon. Habang pinapapak niya ang dalawang hitang nakabilad sa harapan niya, ay sinasamahan niya ito ng panulak. Habang mainit-init na naglalaway ang saluyot ko, ay sinasabayan niya itong higupin sabay lunok na akala mo mauubusan ng ulam. Takaw na takaw sa ulam na akala mo hindi nakakakain ng ganung resepe. Umayos pa ito ng posisyon para malayang makakain ng gusto, na pinagbigyan ko naman. Humigpit ang pagkakahawak niya sa dalawang pandesal ko habang hawak-hawak niya ang matigas na ugat ng kamuting kahoy niya na tinutok niya sa aking lupa. Bigla niyang ibinaon ito na walang pakandungan. Parehas kaming nabigla. Gulat na gulat siya sa kanyang natuklasan. Ang lupa ng aking taniman ng saluyot ay biglang nawasak. Gulat na gulat siyang nang lalaki ang mata. Napakagat labi akong inis na nagsalita. "Ano ka ba naman, Ninong? Hindi ka marunong mag-ingat. Sana dinaplisan mo lang muna." Sabi ko sa kanya na napapangiwi. Yan tuloy, nawasak. Nasugatan mo ng gusto. Reklamo ko sa kanya na napapangiwi sa sakit. Napapangiti ito na napapailing. Nako, di ko alam. Akala ko kasi sabi niya sa akin na nangingiti-ngiti. Sa susunod niyang ginawa ay medyo pinigil ko siya. Sinabi ko na saglit lang, huwag kang masyadong magmamadali. At hindi naman ako aalis. Teka lang, masyadong masakit pa. Bigla siyang huminto sa pagtanim sa akin saluyot.
Nakatitig siya sa aking mata na unti-unti ko itong ipinikit na napakagatlabi na ninamnam naman ulit ang lasa ng kamuting kahoy. Maya-maya pa ay dahan-dahan niyang tinaniman ang ugat ng kamuting kahoy niya sa lupa ng saluyot ko. Unti-unti ko naramdaman ang kakaibang init dulot ng sikat ng araw sa ibabaw ko. Init na init ako na tagaktak pa rin ang pawis na katawan namin. Simula sa dahan-dahan, niyang pagbaon ng tanim ay unti-unting bumibilis. Pabilis ang sundot niya sa lupa na saluyot ko kasabay ng tugtog ng harana ng aming mga busis na animoy musika. Matagal bago niya tinapos ang pagsundot sa lupa na bumabaon sa kailaliman. Nasinabayan ko naman ng pag-alaw ng aking katawan na sabik sa tanim at dilig. Sa huling sundot niya sa lupa ko ay napapakipit ako. Ay, ang sarap, sabi ko na lang sa kanya. Ang sarap magtanim ng saluyot at magtanim ng kamuting kahoy. Napapangiti na lang ako na kumapit pa ng husto sa kanya. Halos bumaon ang kuko ko sa likod niya nung naramdaman ko ang agos ng tubig na nanggagaling sa ugat ng kamuting kahoy niya. Kasabay ng musikang lumalabas sa aming mga labi, napapangiti kaming dalawa nung matapis namin ang pagtatanim. Sabay na masarap na kain. Tumalikod ako sa kanya para sana matulog na. Pero hindi niya ako tinantanan at pinapaliwanag niya na kung ano man yung mga natuklasan niya. Nakasimangot ako sumagot na may bukas pa ninong. Pwede po ba na matulog na ako? Pagod na ang katawan ko. Abangan ang karugtong.